Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos niyong panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana matapos niyong panoorin itong aking vlog, pakihit na rin yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay madali kayong manonotify. At yung palaging request ni Sir Bong, Bong, favor niyo na lang kay Sir Bong kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Kahapon, nagsimula ng mag-circulate yung DepEd Order 17 Series of 2025. Ang title niya, Interim Guidelines for the Department of Education Performance Management and Evaluation System for Teachers in the School Year 2024-2025. So dahil lumabas na itong guidelines na ito for RPMS, ang ibig sabihin nito, lifted na yung suspension ng RPMS. Kung matatandaan natin, last year ay sinuspend ni President Bongbong Marcos yung RPMS. Kaya hanggat walang latest directive for RPMS, hindi tayo nag-employ ng any activity pertaining to RPMS. Pero ngayon na may DepEd memo na, so lifted na yung suspension ng RPMS. Sir Bong, yung inilabas po na RPMS guidelines sa DepEd memo number 17 ay pareho lang din ng dati. Kala po ba namin ay simplified performance rating na gaya ng naririnig natin na pinag-uusapan ng DepEd at ng mga teachers group? Parang lumalabas, hindi po rin nabago. Alam nyo, the title is interim. Tama ba? Yun ang simula, interim. Ibig sabihin nito, temporary or pansamantala lamang yung implementation itong guidelines na ito. Perhaps, kino-consider ng DepEd yung simplified na performance rating ng ating mga guro at iba pang personnel ng DepEd. Baka kasi ongoing pa rin yung pagbabalangkas ng simplified na performance rating ng ating mga guro at ng iba pang DepEd personnel. Sir Bong, bakit po kung kailan last quarter ay saka na lifted na yung suspension ng RPMS? Alam nyo, dear teachers, hindi kasi pwedeng wala tayong RPMS, IPCRF, sa amin ay OPCRF, kasi madideprive tayong lahat sa rating ng ating performance for this school year 2024-2025. At importante yung ating mga IPCRF, OPCRF for this school year 2024-2025 kasi sa promotion, either reclassification or natural vacancy, need natin o need nyo yung inyong IPCRF. At itong career progression, mukhang mai-implement na ang isa sa major criteria ng promotion under career progression ay itong ating performance rating or itong inyong IPCRF. Paano kung wala kayong IPCRF? Get ba si Sir Bob? Paano ba itong gagawin natin sa RPMS, IPCRF? Gaya ng sinasabi natin, ito na yung existing na ginagawa or practice natin na compliance. Ang naiba lang dito, no need nang gumawa pa yung ating mga guro ng makakapal na portfolio. Hindi na need ng guro na gumawa ng portfolio gaya ng sinasabi ko, at kung kailan yung deadline sa pagbibigay ng rating saka pinipresent yung makakapal na portfolio. So wala nang ganitong practice. At dapat kung kailan na-accomplish yung objective or na-present yung MOVs, bibigyan na agad ng rating. Again, hindi na dapat pag-submitin ng guro ng makakapal na portfolio. As long as accomplish na yung objective or present na yung MOVs or na-observe na yung mga performance, dapat bigyan na rin ng
rating agad ng rater. Sa Performance Management and Evaluation System or PMES, magkakaroon ng dalawa pa ring COT yung ating mga guro. Itong COT, ito yung Classroom Observable Indicators. Alam nyo sa PMES kasi, dalawa yung type ng objectives. Itong mga Classroom Observable Indicators at itong mga objectives para sa non-classroom observable indicators. At combine the two, meron itong 14 objectives na dapat ma-accomplish ng ating mga guro. Alam nyo, dear teachers, magkakaroon ako ng part 2 dito sa topic natin na RPMS. Abangan nyo lang. For the meantime, ito na muna yung mga thoughts natin for the latest memo ng RPMS. Meron ba kayong natutunan sa topic natin ngayon? Maraming salamat sa inyong lahat.